Pagpasok sa Murim. Inutusan ni Jin Taekyung ang kanyang grupo, sumisigaw, sa inyong mga posisyon. Kumalat. Magtipon. Pumila. Pumasok sa pagkakayari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, hindi pa naman gaanong katagal mula nang turuan ko sila. Hindi masama. Mga kapareho lang sila ng mga mangangaso na ranggof na walang alam sa paggamit ng mana. Pero mas mabuti ang mga nis na ito dahil marunong silang gumamit ng uri ng ki. Bigla, inihulog ni Hyuk Mujin ang kanyang kalasag at sinabi, hindi ko na kaya. Ikatlong binata. Biro ba sa iyo ang digmaan? Napakahalaga ng oras. Hindi tayo dapat mag-aksaya nito, pero tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Nabuntong hininga si Jin Taekyung sa kanyang sarili, at akala ko pa naman ay papuriin ko ang mga hangal na ito. Nagsalita si Joyom, tama naman siya. Dagdag ni Mahyumyeo, hindi naman tayo bahagi ng imperial na hukbo. Sabi ni Hanyeo, baka may layunin ang ating pinuno ng grupo sa lahat. Tugon ni Mahyumyeo, turuan naman tayo ng mga pagkakayari sa labanan. Sinagot ni Hyuk Mujin, sa impyerno. Siya rin ang ikatlong binata na laging umaabsent sa pagsasanay at humahabol sa mga babae mula pa ng bata siya. Wala siyang alam tungkol sa digmaan, lalo na sa mga taktika sa labanan. Sa halip na maglaan ng oras sa pag-aaral, nagpaka-aksidente lang siya. Yun lang ang meron sa kanya. Nang lumapit si Jin Taekyung kay Hyuk Mujin, patuloy si Hyuk Mujin, ang taong nagdulot ng digmaang ito ay ang ikatlong binata rin. Bulong ni Jin Taekyung kay Hyuk Mujin, sana alam mo na ang ginagawa mo ngayon ay itinuturing na pag-aalsa. Nagnisi si Hyuk Mujin, ha? Ano ba nang magagawa mo? Tugon ni Jin Taekyung, tingnan natin dahil nasa digmaan tayo. Ipatutupad ko ang aking otoridad bilang pinuno ng grupo at ayusin ito sa pamamagitan ng tatlong sampal sa iyong pisngi. Nagmakaawa si Hyuk Mujin, ano ba nang bigla sinampal ni Jin Taekyung si Hyuk Mujin sa mukha. Unang sampal. Nagutal si Hyuk Mujin, anong akala mong, isa pang sampal ang tumama sa kabilang pisngi ni Hyuk Mujin. Ikalawang sampal. Galit na sumigaw si Hyuk Mujin, lintik ka, at sinubukang atakihin si Jin Taekyung, pero inilagan ito ni Jin. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok, hindi makatama si Hyuk Mujin. Itinaas ni Jin Taekyung ang kanyang kamay, ikatlong sampal. Nagulat ang iba habang bumagsak si Hyuk Mujin sa lupa matapos ang huling sampal. Pinagpag ni Jin Taekyung ang kanyang mga kamay at sinabi, tapos na ang pahinga. Maghanda na tayong umalis. Tugon nilang lahat ng magkakasabay, opo, Ginoo. Bigla, napansin ni Jin Taekyung na may bumabagsak na snowflake. Bulong niya sa kanyang sarili, nagsisimula ng umulan ng nyebe. Habang patuloy ang pag-ulan ng nyebe, tinulungan ng iba si Hyuk Mujin. Sa ibang eksena, isang espada ang itinaas, sumibak ng napakabilis na hatiin ang bumabagsak na snow. Sumabog ang katas ng strawberry sa lupa habang nakahiga ng walang galaw ang isang lalaki. Napapalibutan ang mga taga-baryo, umiiyak habang kinukorner sila ng mga bandido. Sumigaw ang isang desperadang babae, mahal na Panginoon. Pakiusap, patawarin ang mga bata. Tugon ni isang sampal Jopil, patawad, pero hindi ako isang mahal na Panginoon. Pakisuyo ng babae, pero tao ka pa rin. Paano mo magagawa ito sa mga batang walang kasalanan? Habang naglalaro ng kanyang espada, sagot ni Jopil, sa malupit na mundong ito, paano mabubuhay ang mga batang ito nang wala ang kanilang mga ina? Galit na sumigaw ang babae, walang awa kang hayop. Pinlano mo nang patayin kaming lahat simula pa lang. Kalmadong tugon ni Jopil, ang iyong huling mga salita, alahanin ko silang mabuti. Pinatay niya ng mabilis ang mga taga-baryo. Maya-maya, nilinis ng mga tauhan ni Jopil ang eksena sa gubat. Sabi ng kanyang tauhan, mukhang magkakaroon ng handa ang mga mailap na hayop may. Habang pinupunasan ang kanyang espada, sabi ni Jopil, hindi. Kami rin ay maghahanda. Kung magiging maayos ang lahat, kikita tayo ng 1,000 ginto. Hehe. Mahirap paniwalaan na dumating na ang araw na maaari nating mangaso ang mga hayop na Jin mula sa Tayuan. Tinanong ni Jopil, ang mga pinatay natin kanina, sila na ba ang huli? Umiling ang kanyang tauhan, hindi, mahal na kapatid. Mayroon pang isang mandirigma at 2 bata, 3 sa kabuuan. Narinig ko na kamakailan lang silang dumaan sa Zenyang at papunta ng Hengshui. Umiti si Jopil, aho, kaya mo bang alagaan sila para sa akin? Yumuko ang tauhan, opo, Ginoo. Opo, Ginoo.
Bumalik sa kubo, nagising si Hyuk Mujin, nagulat sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sa bulag na galit, sinalakay niya si Jin Taekyung, sumisigaw, "Lintik ka." Bigla, isang suntok ang pinaalilipad kay Hyuk Mujin at bumalik siya sa Nabuntong hininga si Jin Taekyung dahil napakasama ng panahon, siguro hindi na tayo makakarating sa Zenyang ngayong gabi. Buti na lang at nakakita tayo ng bakanteng kubo na matutuluyan. Nag-atubili si Hanyop bago magsalita, ang pinuno ng grupo. Tugon ni Jin Taekyung, "Yeah." Tumingin ang iba sa kanya ng may pag-asang mga mata at tinanong ni Hanyop, "Nagtataka lang kami dahil may oras naman tayo." Itinaas ni Jin Taekyung ang kilay, "Ha? Gusto niyo pa ng pagsasanay?" Pagsang-ayon nilang lahat ng may sigasig at mumiti si Jin Taekyung. Sumigaw siya, "Mga hayop kayo. Kunin niyo ang inyong mga armas at lumabas." Manatili sa loob si Hyuk Mujin. Maya-maya lumabas ang lahat. Bulong ni Joyom, "Arf, ang lamig." Dagdag ni Mahyumyo, "Wow, ang daming nyebe." Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, "Tingnan mo ang mga hayop na ito." Sobrang hindi sang-ayon sila noong simula, pero ngayon halos nagmamakaawa na sila. Tulad ng inaasahan, sa halip na utusan ang mga tao ng 100 beses, palaging pinakamainam na bigyan sila ng mabilis na palo. Nagtawa siyang masama. Bigla, tinawag ni Hanyeo, pinuno ng grupo, "May batang-bata doon." Sumilip si Jin Taekyung sa labas at sinabi, "Ano nang ibig mong sabihin? Bakit may bata sa gitna ng bundok?" Sa kalayuan, nakita nila ang anino ng isang bata. Kumurat si Jin Taekyung, "Seryoso ka?" Tinanong ni Joyom, "Sino siya?" Nagtaka si Mahyumyo, nakatira ba siya sa kubong ito? Naramdaman ni Jin Taekyung ang pagkabalisa, "Nakakaramdam ako ng masamang presentimiento, bakit parang may malaking mangyayari?" Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang abiso ng sistema, nagsimula ang isang hindi inaasahang quest. Nag-angal si Jin Taekyung, alintik, sa isang flashback. Naglalaro ang mga bata habang nakaupo ang kanilang mga magulang sa isang bato sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Napansin ni Seo Cheon ang isang dandelyon, pinulot ito, at inilagay sa likod ng tainga ng kanyang ina. Ngumiti siya, pero sinabihan siya ng kanyang ina ng mahina, "Seo Cheon, kailangan mong mabuhay." Nalito si Seo Cheon. "Ina." Patuloy ang kanyang ina, "Pangakuan mo kami na mabubuhay ka." Tumingin sa paligid si Seo Cheon. "Ama? Saan pupunta ang lahat?" Habang lumalayo ang mga matatanda, nanatili ang tinig ng kanyang ina, "Pangakuan mo kami." Umiyak ang kanyang kapatid, "Ina." Sumigaw si Seo Cheon, "Ama. Hintayin niyo kami." "Ina! Ina!" Bigla, nagising si Seo Cheon sa ilalim ng isang bato kasama ang kanyang kapatid. "Arf! Lintik, nakatulog yata ako, hindi pa nga 5 araw mula nang masaksihan ko ang brutal na pagpatay sa aking ama at sa mga tao ng Shuzhou. Isang walang kwentang duwag ako na wala nang nagawa kundi tumakbo. Hindi ko na pwedeng hayaang bumaba ulit ang aking bantay." Nanginginig at nangangatal ang kanyang kapatid, "Kuya, giniginaw ako. Kailan tayo uwi?" Gusto makita ni Seo Yul si Mommy T. Pinatatag siya ni Seo Cheon, "Konting panahon na. Malapit na tayo, sige." Naalala niya ang kanyang panaginip. Ina at ang kanyang mga salita, "Kailangan mong mabuhay." Naisip niya sa kanyang sarili, "Napakatotoo ng ina sa aking panaginip, nagtataka ako kung ano ang nangyari sa kanya, baka siya." Iniling niya ang kanyang ulo, "Hindi, huwag mong isipin yan. Hindi magyayari yon." Bigla, kumaluskos ang mga palumpong sa kalayuan. Sinugod si Seo Cheon, sumisigaw, "Sino yan?" Lumabas? Lumabas ang isang figura mula sa mga palumpong. Pinawisan si Seo Cheon, nerbiyoso. Bigla, isang pamilyar na tinig ang nagsabi, "Laye." "Ako, to." Sumigaw si Seo Cheon, "Tio Gong. Nababahala na kami, kalahating araw na." Lumabas si Tio Gong Yachung at sinabi, "Kailangan nating magmadali. Sinusundan tayo." Tinanong ni Seo Cheon, "Ganon na ba?" Tumango si Tio Gong Yachung, "Walang oras na dapat sayangin." Tumakbo sila. Tanong ni Seo Cheon, "Saan tayo pupunta?" Tugon ni Tio Gong Yachung, Gaano man kalupit ang mga halimaw, kahit sila ay hindi tayo hahabulin doon." Maya-maya, habang patuloy ang pag-ulan ng nyebe, tahimik na nagmamasid ang isang lalaki sa kanilang mga bakas. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan ang mga bakas. Malayo, umakyat ng burol sina Seo Cheon at Tio Gong Yachung.
Napansin ni Seo Cheon ang mga bakas ni Tiogong at nabalisa. Lumingon si Tiogong, nakikinig ng mabuti. Narinig niya ang mga ingay sa kalayuan. Tinanong ni Seo Cheon, silang ba? Tugon ni Tiogong Yachung, mga 10 sila at lumalapit na. Kasalanan ko ito. Dapat nagmadali tayo bago pa magsimulang umulan ng nyebe. Inilabas ni Seo Cheon ang kanyang punyal, sinasabi, Tio, ginawa mo ang iyong makakaya. Natuto rin ako ng ilang sining sa paglaban. Kung ako ay mamamatay akong lumalaban bilang isang mandirigma. Bigla, itinapon ni Tiogong ang kapatid ni Seo Cheon sa kanyang likuran at sumigaw, takbo. Aabu, ako, si Gong Yachung, ay hindi isang mahinang lalaki. Protesta ni Seo Cheon, pero pinutol siya ni Tiogong, takbo na. Sa kalayuan, sumigaw ang mga bandido, nandyan sila. Nakuha na natin sila. Napaluha si Seo Cheon, bulong, Tiogong ni. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at lumingon para umalis, bulong, patawarin mo ako . Habang tumatalon ang mga bandido papunta kay Tiogong Yachung, tumakbo si Seo Cheon kasama ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang oras, sa makapal na nyebe, nahihirapang umakyat ng burol sina Seo Cheon at ang kanyang kapatid. Bigla, napansin ni Seo Cheon ang isang bagay, isang piraso ng tela sa lupa. Pagmamayari ito ng pangkat ni Jin Taekyung na may nakaburdong simbolong hanja para sa Jin. Lumabas ang pangkat ni Jin Taekyung kanina para sa karagdagang pagsasanay, ayon sa kanyang mga utos. Tinawag ni Jin Taekyung, tara na. Bulong ni Mahyumyo, ha? Sa ganitong panahon? Kahit ang mga kabayo ay ayaw. Dagdag ni Gicheon-jin, at paano yung batang yon? Tinawag ni Jin Taekyung, iwan na lang ang mga kabayo at tara na. Mungkahi ni Mahyumyo, sa tingin ko ay mas mainam kung umalis tayo bukas ng umaga. Nag-utal si Gicheon-jin, lumalapit sa atin yung bata. Nagmura si Jin Taekyung sa ilalim ng kanyang hininga, lintik. Sabi ko tara na. Bilisan nyo ang pagkuha ng inyong mga gamit at gisingin nyo si Hyuk Mujin habang ginagawa nyo yon. Nag-atubili si Joyom, bakit ka ganyan kumilos? Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ano ba nang nalilito kayong lahat? Maliwanag na may masamang mangyayari. Habang umiiyak si Seo Cheon, naramdaman ni Jin Taekyung ang pamilyar na kaba sa kanyang gulugod. Naisip niya sa kanyang sarili, tuwing nakararamdam ako ng mga masamang presentimiento. Yon ang tunog na laging naririnig ko. Sa eksaktong sandaling yon, tumunog ang sistema. Dumating ang mga bandido sa kalayuan, at bulong ni Jin Taekyung. Lumingon si Joyom. Tumunog muli ang abiso ng sistema, nagsimula ang isang hindi inaasahang quest. Nag-angal si Jin Taekyung sa kanyang isipan, alam ko nang mangyayari ito. Alam ko nang mangyayari ito, lintik. Tumunog ang abiso ng sistema, quest, mga nakaligtas sa rehiyon ng Shuzhuo ikaw, ng pamilyang Jin ng Taiyuan, ay nakasalubong ang natitirang mga nakaligtas sa rehiyon ng Shuzhuo. Ang iyong gawain ay labanan ang malupit at masasamang mandirigma ng Mount Hengsword Sect at iligtas ang mga nakaligtas na ito. Ranggo ng quest, hindi inaasahan pagbabawal, para lang kay Jin Taekyung layunin, iligtas ang mga nakaligtas, hindi pa kumpleto, hindi kilalang gantimpala ng quest, chain quest pagkabigo ng quest, hindi kilala nagnisi ang isa sa mga bandido, ang mga batang peste mula sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Tinawag ni Jin Taekyung, kumalat at pumasok sa pagkakayari sa labanan. Naghanda ang kanyang pangkat para sa tumawa ng mapanuya ang bandido, haha, ang galing. Hindi masyadong marami sila. Patayin silang lahat. Binilang ni Jin Taekyung ang mga kaaway sa kanyang isipan. 1, 2, 3, 10 sila sa kabuuan. 10 laban sa 5. Kaya ba natin ito? Lintik ang mga taong ito ay halos walang alam sa sining sa paglaban at praktikal na walang karanasan sa labanan. Mga bagong rekruta hindi pa naisasalaysay, si Hyuk Mujin ay patuloy na natutumba. Habang nanginginig sa takot ang kanyang pangkat, naisip ni Jin Taekyung, patawad, pero kung lumala ang sitwasyon, iiwan ko lang kayo at tatakas. Ipinagana niya ang kanyang kasanayan, Kisense. Nag-utal si Joyom, anong gagawin natin, pinuno ng grupo. Sinugod ng mga bandido, sumisigaw, patayin sila. Si sila ay paparating, sigaw ni Mahyumyo. Nagmumuni-muni si Gicheon-jin, halos hindi makapagbukas ng mata, lumalapit sila. Umatras si Jin Taekyung. Lumabas sa pagkakayarang pang-atake. Lumipat sa pagkakayarang pangdepensa. Nalito si Han. Ano nang ibig mong sabihin?
Pinuno ng grupo, bulong ng isa pa. Huwag niyo akong papaulit-ulit, sabi ni Jin Taekyung. Kailangan niyo lang na mag-focus sa pagharang sa kanilang mga atake. Pumasok siya sa posisyon at nagnisi sa kanyang sarili at dahil iskan niya ang mga kaaway, di, 13 Byundonggyo, ponytail, di, 13 Byundonggyo, mohawk, di, 12 Hyo-wanseo, hindi napigilan ni Jin Taekyung ang kanyang tawa, puro mga mababang antas na basura. Akin lahat ng solo experience. Nang magsimula ang laban, mabilis na sinibak ni Jin Taekyung ang isa sa mga bandido na sumuka ng dugo, hiningal, or nagulat ang kanyang pangkat, nakanganga. Sinubok atakihin ng isa pang bandido pero mabilis na disarmahan ni Jin Taekyung, pinatay ng madali. Sumigaw ang lalaki, ak. Nakatayo nang natigilan si Seo Cheon, lubos na nagulat sa patayang tumpak ni Jin Taekyung. Patuloy na pinatay ni Jin Taekyung ang mga bandido sa isang serye ng mabilis, brutal na maraming abiso ng sistema ang tumunog, nakakuha ka ng 50 merit. Nakuhang karanasan, pinarami ng 10. Pinatay ni Jin Taekyung ang isa pang bandido, sinibak ito ng malinis sa kalahati. Isang bandido na lang ang natitirang nakatayo. Nang walang pag-aalinlangan, tumigil si Jin Taekyung, tinawag ang kanyang kasanayan, tusok ng langit. Sinubok atakihin ng huling bandido pero mabilis na naiwasan. Umuubo at sumusuka ang bandido, aag or aabutan ka ng mahal na kapatid at bumagsak siya sa lupa. Lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa ilalim ng mga paa ni Jin Taekyung habang nabuntong hininga, busog na ako. Tumulog ang isa pang abiso ng sistema, pinatay mo si Di, 32 Hyeoksando. Nakakuha ka ng napakalaking halaga ng merit. Tumaas ang iyong merit at karangalan. Na-unlock ang chain quest. Nakakuha ka ng napakalaking halaga ng karanasan. Maya-maya, dahan-dahang nagkamalay si Teo Gongyat. Kumurap siya, luminaw ang paningin habang naririnig ang tinig ni Seo Cheon. Teo Gong! Sa wakas ay nakita ni Teo Gongyachung ang batang lalaki. Yakap na yakap sina Seo Cheon at ang kanyang kapatid, umiiyak, Teo Gong. Pagkatapos ng maikling pagkikita, sinabi ni Teo Gongyachung, hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran para sa kabaitang ito, lubos akong nagpapasalamat sa ginawa niyo para sa amin. Iwinasiwas ni Jin Taekyung. Huwag nang masyadong formal. Ginawa ko lang ang tama. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang hininga, bulong niya, pinilit lang akong tapusin ang lintik kong quest. Si Teo Gongyachung, hawak ang mga bata ng mahigpit, ay mukhang malungkot. Hindi lang mahusay sa sining sa paglaban, kundi mapagpakumbaba ka rin. Ako, si Gongyachung, ay may natutunang mahalagang aral ngayong araw. Natawa si Jin Taekyung, hahaswerte lang ako. Sa anumang kaso, ano ang nangyari? Natahimik si Teo Gongyachung bago magpaliwanag, mga 5 araw na ang nakalilipas, nang dumating ang isang ibon na mensahero na may balita tungkol sa digmaan, ang distrito ng Shuzhuo ay nasa ilalim na ng pagkubkob. Mayroong mga 100 mga mersenaryo na kinontrata ng Mount Heng Sword Sect, at brutal na pinatay nila ang aming mga tao at sinunog ang aming mga gusali. Salamat sa pinuno ng distrito at sa kanyang mga mandirigma na nakabili kami ng kaunting oras para makatakas sa pamamagitan ng isang lihim na daanan kasama ang mga babae at bata. Tumigil siya, lumalim ang mukha. Gayunpaman, matapos nilang matuklasan ang aming pagtakas, sinimulan nila kaming habulin. Tahimik ang silid. Tinanong ni Jin Taekyung, ilan ang humahabol sa inyo? Tugon ni Teo Gongyachung, hindi ako sigurado, pero narinig ko mula sa isa sa mga taong sumusunod sa kanila na, kasama si Jopil, mayroong mga 30 pa sa kanila. Lumaki ang mga mata ni Jin Taekyung. 30 sa kanila? Mabigat na tumango si Teo Gongyachung. Tama. Kaya kailangan nating magmadali at umalis nang, pero pinutol ni Jin Taekyung, kaya hintayin natin dito ang natitira sa mga hayop na yon. Puno ng sigasig ang kanyang tinig. Naguluhan si Teo Gongyachung. Hintayin? Ngumisi si Jin Taekyung nang may determinasyon. Kailangan nating puksain silang lahat. Para sa masasamang hayop na tulad nila, hindi pwedeng may makaligtas kahit isa. Naisip niya sa kanyang sarili, kung may 30 sila, gaano karaming karanasan yon? Pakiusap ni Teo Gongyachung, pero, Ginoo pakiusap, pakinggan nyo ang sinasabi ko Masigasig na sumabat si Seo Cheon, tama. Para sa mga halimaw na tulad nila, kailangan nating putulin ang kanilang mga galamay at durugin sila. Kung isang dakilang mandirigma ang tulad ninyo, dakilang tagapagligtas, sigurado akong kaya ninyo.
Ngumiti si Jin Taekyung at sinabi, tama ka. Gagantihan ko kayo at papatayin sila. Nagniningning ang mga mata ni Seocheon. Talaga? Ang salita ng isang lalaki ay nagkakahalaga ng 1,000 Sisiguraduhin kong papatayin ko sila at magle-level up ako, malakas na idineklarasyon ni Jin Taekyung. Ang salita ng isang lalaki ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto, ibig sabihin, ang pangako ng isang lalaki ay dapat na may malaking halaga. Maraming salamat. Maraming salamat, masigasig na sigaw ni Seocheon. Si Tio Gong Yachung, maseryoso ngayon, ay nagsabi, si Jopil ay isang dakilang mandirigma na naabot na ang ruwok na antas. Tumingin sa kanya sina Jin Taekyung at Seocheon, at tanong ni Seocheon, mag-level up. Ipinaliwanag ni Tio Gong Yachung, isa siya sa ilang dakilang mandirigma na naabot ang rurok na antas sa buong Shaanxi. Kaya naman, sa sandaling nakita siya ng aming pinuno ng sangay, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at inutusan akong tumakas kasama ang aming mga tao. Walang sinuman ang nakaligtas sa pakikipagtagpo sa kanya, at ang kanyang mga kalaban ay pinatay ng brutal hanggat maaari. Nabuntong hininga si Jin Taekyung at lumingon kay Seocheon. Seocheon. Opo, kuya. Malamang mas mahalaga na ihatid ko kayo at ang inyong kapatid pabalik sa pangunahing pamilya. Mukhang nagmamadali ako, tama? Plus, nasugatan ako mula sa labanan kanina haha. Nag-alinlangan si Seocheon, ganoon ba? Wala kang sugat. Mahinang ngumiti si Jin Taekyung. Panloob na sugat. Nagulat si Seocheon. Tara na pabalik sa pangunahing pamilya. Lahat maghanda ng umalis, utos ni Jin Taekyung. Nag-atubili si Seocheon. Dakilang tagapagligtas eh. Hinila niya ang balabal ni Jin Taekyung. Dakilang tagapagligtas eh. Nabuntong hininga si Jin Taekyung, Seocheon, abala ako ngayon, kaya ipagpaliban mo muna ang sasabihin mo, sige. Lumingon siya sa iba at sumigaw, hoy. Bilisan niyo. Protesta ni Seocheon, pero dakilang tagapagligtas eh. Samantala, nagawa ng tumayo ni Tio Gong Yachung at sinabi, naalala ko. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko agad itinanong ang inyong pangalan, kahit na iniligtas ninyo ang aming mga At alam kong huli na, pero maaari ba ninyong sabihin sa amin ang inyong pangalan, dakilang tagapagligtas? Tumigil sandali si Jin Taekyung. Ako ay si Jie. Tumigil siya, naisip sa kanyang sarili, teka. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin kung malaman nila ang aking tunay na pangalan, hindi kaya gusto nila akong patayin sa halip. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sinabi niya, ang pangalan ko ay Ho Jin. Bigla, nagising si Hyuk Mujin at sumigaw, Jin Taekyung. Lintik kang hayop ka. Papatayin kita. Sinugod si Hyuk Mujin, nagliliyab ang mga mata sa galit. Nag-utal sa kalituhan si Seocheon, Jin. Tumingin si Hyuk Mujin kay Jin Taekyung, sumisigaw, papatayin kita. Tugon ni Tio Gong Yachung, nakapwa nalito, Jin Taekyung. Habang tumatalon si Hyuk Mujin papunta sa kanya, naisip ni Jin Taekyung, lintik kang hayop. At may malakas na maya-maya, sa labas sa niebe, nakahiga ng walang buhay ang isang tauhan, habang ang isa ay tahimik na natutulog matapos mawalan ng maraming timbang sa kaguluhan. Sa kalayuan, dumating ang pangkat ni isang salita, isang sampal, Jopil sa eksena, sinusuri ang labi. Ngumiti si Jopil habang kumikislap ang kanyang mga mata sa sigasig. Kawili-wili. Samantala, ang pangkat ni Wipeng ay nagpapatakbo ng kabayo papunta sa lokasyon ni Jin Taekyung. Tahimik na tumingin si Wipeng sa unahan, naisip sa kanyang sarili, ang isang salita, isang patay na si Jopil kung interesado siya sa isang kalaban, laging magtatanong siya bago brutal na patayin sila. Hindi ko pwedeng hayaan na makita siya ng halimaw na yon, bulong ni Wipeng. Kailangan kong magmadali at hanapin ang ikatlong binata. Sinampal niya ang puwitan ng kanyang kabayo, pinaandar ito. Hiya! Patuloy niyang pinabilis ang kanyang kabayo, sinasabi sa kanyang sarili, kung ako ay mabigo, hindi ko maaaring harapin ang aking. Sa ibang eksena, sinuri ni isang salita, isang sampal, Jopil ang pagpatay. Isang tao, isang tagagamit ng sibat. Pinatay silang lahat sa isang sampal. Lalo na ang huli, ang dibdib ni Hyuk Sando ay malinis na natusok. Kawili-wili. Sino kaya? Isang dakilang mandirigma ng pamilyang Jin ng Taiyuan. O baka isang hindi kilalang figura. Ngumisi siya sa kanyang sarili. Pero anuman ang kaso, masaya ang pangangasong ito. Bigla, tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan papunta sa kanya.
Narito ako para magulat, mahal na kapatid. Salitain, utos ni Jopil. Nakakita kami ng pangkat na may 7 o 8 figura na isa ang mukhang sugatan. Mukhang iniwan nila ang kanilang mga kabayo isang araw na ang nakalilipas at sumusunod sa mga tagaytay ng bundok papuntang Taiyuan. Tumango si Jopil na siyahan. Mabuti. Patuloy silang sundan. Sa sandaling iyon, may isa pang figurang lumapit at nagsalita ng mahigpit. Nakalimutan mo ba ang inutos sa atin ng pinuno ng ating pamilya? Tumigil at lumingon si Jopil. Ako'y lubos na nakalimot sa pinuno ng pamilya ng dakilang Mount Hengsword sect. Pero ano nang ibig mong sabihin sa inutos? Nagngisi siya, tanda ko lang na kinontrata ako. Iyon ang pareho, sabi ng lalaki. Sinabihan kang magtipon muli sa pangunahing puwersa matapos patayin ang mga tao ng Shuzhou. Pinabayaan namin ang iyong desisyon na baliwalain ang utos na iyon, pero hindi namin pahihintulutan na ipagpatuloy mo ang paglabag na ito. Nawala ang ngiti ni Jopil at lumalim ang kanyang mga mata. Pahihintulutan, sabi mo pahihintulutan, hindi magandang pakinggan ang salitang yon. Ano nang, bago matapos ng lalaki, sinunggaban siya ni Jopil sa leeg at ibinagsak sa lupa. Alam mo, malamig na sabi ni Jopil, kaya ko gustong-gusto ang digmaan. Nagulat ang ibang mga tauhan, inilabas ang kanilang mga espada. Ano? Lintik kang hay. Kumislap ang mga mata ni Jopil nang may nakamamatay na hangarin, at sa isang iglap, pinatay niya sila ng isang tulak, pinapaalilipad ang kanilang mga katawan. Natahimik siya habang lumilipas ang alikabok. Sinabi ni isang salita, isang sampal, Jopil, at dahil hindi ko naalala ang mga pinapatay ko. Pagkatapos ay umutos siya, patuloy natin silang habulin. Sa ibang eksena, patuloy na naglakad si Jin Taekyung at ang kanyang pangkat sa malamig na ilang. Nakakita ng kuweba si Jin Taekyung sa malapit at tinawag ang iba, dito na tayo matutulog ngayong gabi. Maya-maya, nang lumubog ang araw, tahimik na nagpahinga ang pangkat. Natutulog si Seo Cheon sa tabi ng kanyang kapatid habang kumukutitap ang apoy. Magkaharap na nakaupo sina Jin Taekyung at Teo Gong Yachung. Mabutit nakakita tayo ng lugar na ito, sabi ni Jin Taekyung. Hindi lang tayo napoprotektahan mula sa nyebe, kundi pinipigilan din ang karamihan ng liwanag na tumagas. Mahinang natawa siya sa kanyang sarili. Naisip ni Jin Taekyung, posible bang hindi niya alam na may kaugnayan ako sa digmaan? Karamihan sa mga tao ay magrereaksyon na ngayon, pero pagkatapos ng insidenteng iyon, wala siyang sinabi. Hula ko ako lang ang nag-aalala. Lahat dahil sa hayop na si Hyuk Mu Jin. Tahimik na naghihilik ang iba habang nagsalita si Teo Gong Yachung, tulad ng inaasahan, mas mainam na huwag makinig sa mga chismis. Sabi sa akin ay tamad at mayabang ka, isang lalaking walang kasanayan sa sining sa paglaban. Pero pagkatapos makilala ka sa nakalipas na 2 araw, nakikita kong hindi tulad ng mga chismis si Jin Taekyung. Natahimik si Jin Taekyung, nakikinig ng mabuti habang patuloy si Teo Gong, pinagdududahan ko rin kung gaano karami ang dapat kong paniwalaan tungkol sa mga chismis tungkol sa digmaang ito laban sa Mount Hengsword sect. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, kaya, alam niya pala kung sino ako simula pa lang. Tahimik muli ang kuweba, tanging ang tunog ng kumukutitap na apoy ang naririnig sa pagitan nila. Bigla, umubo si Teo Gong Yachung, sinira ang katahimikan. Ginong Jin, sabi ni Teo Gong, mahina ang tinig. Opo, tugon ni Jin Taekyung, nag-aalala. Mayroon akong Mas malakas na umubo si Teo Gong, sumuka ng isang bagay na mukhang kulay strawberry sa kanyang kamay. Nagulat si Jin Taekyung, sumigaw, ano ba yan? Ayos ka lang ba? Nanginginig si Teo Gong at tinitigan ang kanyang palad, mumuni-muni, mga tuso silang hayop nilaso nila ang kanilang mga armas. Lumaki ang mga mata ni Jin Taekyung. Ano nang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Ang laso na ginamit nila ay siguradong mura, kaya mahina ang epekto nito sa simula. Pero ngayon huli na para sa akin na gawin ang anuman, sabi ni Teo Gong nang may pangit na mukha. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, napakasama ng kanyang kalagayan. Mayroon ba akong gamot? Hindi damit paano yung mga grain pills? Hindi, wala rin silang katangian ng gamot lintik. Ang meron lang ako ay desperadong sinuri niya ang kanyang inventaryo, napagtanto na walang makakatulong. Tinignan ni Teo Gong Yachung sina Seo Cheon at ang kanyang kapatid, pagkatapos ay lumingon kay Jin Taekyung. Ginong Jin, sabi niya, lalong humihina ang tinig. Opo, ano yon?
Ang mga bata ipinagkatiwala ko sila sa iyong pangangalaga, sabi ni Tio Gong, seryosong tumingin kay Jin Taekyung. Nabigla si Jin Taekyung sa bigat ng kanyang mga salita. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang abiso ng sistema, Quest, huling kahilingan ni Gong Yachung. Ang lalaking ito ay naghahangad lamang ng isang bagay, na ligtas mong ihatid ang mga bata pabalik sa kanilang mga tahanan. Ranggo, walang ranggo pagbabawal, para lang kay Jin Taekyung layunin, ligtas na ihatid sina Seo Cheon at Seo Yul, hindi pa kumpleto, gantimpala ng Quest, wala na isip ni Jin Taekyung, ayos lang. Tama ang desisyon ko. Isa lang siyang ngisi. Isang inis na programado na magbigay sa akin ng Quest sa bingit ng kamatayan matapos malason. Wala pang gantimpala na kailangan lang ng manlalaro na tanggapin ang Quest at magpatuloy. Walang dahilan para kumilos akong parang bayani at mapahamak ang lahat. Kung mangyari iyon, mamamatay ang lahat at game over na ako. Lahat ng ito ay laro lang. Pero bakit parang nakakaramdam ako ng panghihina? Lintik! Sinikip ni Jin Taekyung ang kanyang mga kamao. May pamilya akong dapat alagaan. Hindi pamilyang gawa sa graphics, kundi isang totoong pamilya sa labas na mundo. Hindi ako pwedeng mamatay dito, mga lintik kayo. Bigla, nagsalita si Hyuk Mujin. Iiwan mo si Senior Gong. Tama yon, malamig na tugon ni Jin Taekyung. Ito ay desisyon na ginawa ni Senior Gong mismo. Sinabi niyang tahimik siyang maglalaho habang kami ay nasa paglalakbay. Sumigaw si Hyuk Mujin, hindi katanggap-tanggap yon. Itinaas ni Jin Taekyung ang kamay para sampalin ulit si Hyuk Mujin, bulong, tahimik ka, hangal ka. Pero bakit niya ginagawa ito? Tanong ni Hyuk Mujin, patuloy na nalilito. Napakasama ng kanya. Sa huli ay makakasama lang siya sa pangkat, matalim na tugon ni Jin Taekyung. Nagsalita si Hanyop, isa pang miyembro ng pangkat. Pero kahit na, hindi dapat natin siyang iwan. Nabuntong hininga si Jin Taekyung sa pagkabigo. Sige, ano nung suhestyon mo? Gusto mo bang buhatin siya? Nag-atubili si Hanyop pero sinabi, oo po. Ako na ang magbubuhat. Mas malalim na nabuntong hininga si Jin Taekyung, nainis. Bakit ba sila ganyan? Handa kang buhatin ang isang ganap na lalaki sa ganitong panahon? Pagod ka sa loob ng ilang minuto. Kapag nangyari yon, pagod mo ang lahat sa pagtulong sa inyong dalawa. Papabagal nito tayo at aabutan tayo ng kaaway sa lalong madaling panahon. Nakikipaglaban tayo sa mga mersenaryo na pinamumunuan ng isang dakilang mandirigma na naabot ang ruwok na antas. Kung makasalubong natin siya habang pagod tayo, sa tingin mo ba makakaligtas tayo? Tahimik ang pangkat, lungkot ang kumakalat sa kanila. Nag-utal si Hanyop iyon. Lumingon si Jin Taekyung kay Hyuk Mujin, mahigpit ang ekspresyon. Hyuk Mujin. Mukhang may gusto kang sabihin, puna ni Jin Taekyung. Si Hyuk Mujin, na may namamagang pisngi, ay pinilit ang isang ngiti. Susunod ako sa inyong mga utos, karangalang pinuno ng grupo. Maya-maya, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, tagal na nagtataka ako kung iniwan na ba niya tayo. Kailangan nang umalis. Bigla, tinawag ng maliit na batang babae, si Seo Yul, hoy, Ginoo. Nagulat si Jin Taekyung. Ano? Mas malakas ka ba sa daddy ko, Ginoo? Tanong ni Seo Yul nang may malalaking mata. Ama mo, nag-atubili si Jin Taekyung. Opo. Sabi ni Kuya malakas si Ginoo, pero malakas din si daddy, may pagmamalaking sabi ni Seo Yul. At dahil mahinang natawa si Jin Taekyung. Mukhang namimiss ni Seo Yul ang kanyang ama. Pinanood niya habang nagmumungmung siya at lumingon. Gusto makita ni Seo Yul si daddy. Pero ayaw ni daddy makita si Seo Yul. Sabi ni Kuya iniwan kami ni daddy para makipaglaro kay mommy, sabi niya nang may malungkot na ekspresyon. Nabigla si Jin Taekyung. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng mga alaala ng kanyang sariling kabataan, ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, at ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki. Naalala niya ang kanyang inang umiiyak habang sinasabi sa kanya tungkol sa kanilang pagkawala. Tahimik na bulong niya, ganoon ba'y? Tiningnan niya si Seo Cheon, ang batang lalaki na nananatiling matatag at tahimik. Ayos lang kung kailangan mo ng taong magbubuhat sa iyo, naisip ni Jin Taekyung, pero naramdaman niya ang katigasan ni Seo Cheon. Ang tigas ng batang ito. Pinaurong ni Jin Taekyung ang kanyang mga hakbang, tumigil. Alintik anong kahayupang laro ang ginawa nila, bulong niya. Itinaas niya si Seo Yul at ibinigay kay Joyom bago tumakbo.
Saan ka pupunta? Sigaw ni Seo Cheon habang pinapanood ng iba si Jin Taekyung na tumatakbo. Nagulat si Hyuk Mu. Mas mabilis na tumakbo si Jin Taekyung, sinusundan ang mga bakas. Sa huli, tumigil siya at nakakita ni Teo Gong Yachung. Hanyeop, ikaw, sigaw ni Jin Taekyung habang lumalapit. Pinuno ng grupo, hiningal na gasp ni Hanyeop, pagod na pagod. Lintik, hindi ko na alam. Naisip ni Jin Taekyung. Inabot niya ang kanyang kamay. Hawakan mo ang kamay ko. Maraming salamat, nagpapasalamat na tugon ni Hanyeop. Makalipas ang ilang oras, nakaupo mag-isa ang isang matandang lalaki. Isang mahiwagang tinig ang nagtanong, kumusta na ang mga bagay-bagay? Uminom ang matanda mula sa isang tasa ng tubig na niebe. Napakadali. Paano sa iyong dulo? Si Jopil ay isang gulo at nagwawala ng mag-isa pero ayos lang, tugon ng mahiwagang tinig. Isang salita, isang sampal na si Jopil. Napakalaki ng problema mo, puna ng matandang lalaki. Natawa ang mahiwagang lalaki. Ang hangal na binata ay sinusundan. Hindi ito bahagi ng aking plano pero mas mabuti kaysa sa inakala ko. Lalong lumamig ang tono ng matandang lalaki. Ang nakababatang kapatid, na mahal ng pinuno ng mababang pamilya, kapag nasaksihan niya ang kanyang kamatayan, tiyak na mawawalan siya ng bait. Kapag nangyari yon, babahan ng dugo ang Shanxi. Halos nakalimutan ko. Ang Lower District Sect ay kasali rin sa digmaang ito, dagdag ng mahiwagang lalaki. Ang Lower District Sect. Para sa anong dahilan, tanong ng matandang lalaki, nagtataka. Ang kanilang bagong pinuno ng sangay ay may matalas na pang-amoy para sa gulo. Pero huwag mag-alala. Kapag naayos na ang insidenteng ito, aalagaan din natin ang taong iyon, tugon ng mahiwagang lalaki. Mag-ingat. Gaano man kalakas ang langit kung magpabaya ka. Simula ng matandang lalaki pero naantala ng may isang aninong figurang lumitaw sa likuran niya. Mas mainam na piliin mo ang iyong mga salita ng may karunungan, babala ng figura. Nag-umigpit ang matandang lalaki. Mukhang nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Kaya iwan na natin dito ngayon. Kung may magkakaproblema, bibisita ulit ako sa iyo, natapos ng mahiwagang lalaki. Malalim na nabuntong hininga ang matandang lalaki. Habang tumatayo, bulong niya sa kanyang sarili, mga figurang parang multo na may hindi kilalang pagkakakilanlan. Lumakad siya sa bintana, tumitingin sa labas sa maulap na gabi. Matagal ko nang tiniis at pinagtiyagaan sa lalong madaling panahon, lahat ay sa wakas ay mapapasa akin. Siya ang pinakamatandang senior. Bumalik sa kampo, naghanda si Jin Taekyung at ang kanyang pangkat para sa gabi. Lalong humihina si Teo Gong Yachung. Malapit na tayo. Pakiusap, magtiis ka ng kaunti pa, pakiusap ni Jin Taekyung. Wala tayong oras na dapat sayangin. Kailangan nating magmadali at umalis dito. Naisip ng may pagkabalisa si Jin Taekyung, naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sige, tara nang, bigla, sinagot ni Hyuk Mu Jin, sumisigaw, tara nang umalis. Lahat, bumangon at maghanda ng umalis. Kumurat si Jin Taekyung sa kalituhan. Anong ginagawa ng lintik na yon? Bakit parang ang bait niya ng biglaan? Medyo nakakainis bahala na. Patuloy pa rin siyang nakakainis, naisip niya. Pagkatapos, narinig nila ang isang kumukaluskos na ingay. Nagsalubong ang mga mata ni Jin Taekyung sa direksyon ng tunog. Pinuno ng grupo, mahinang bulong ni Hanyeop, nerbiyoso. Sibat ni Jin Taekyung. Sa kalayuan, lumitaw ang mga kumikislap na mata, kasama ang mga mahihinang ungol. Naabutan na ba nila tayo? Nagtaka si Jin Taekyung, pawis ang noo. Nanatiling tahimik ang mga mata. Dahan-dahang lumabas ang mga figura mula sa gubat, isang kawan ng mga lobo. Kawan ng mga lobo, sigaw ni Hyuk Mu Jin. Nabuntong hininga si Jin Taekyung ng may ginhawa. Akala ko sila na. Ipinihit niya ang kanyang sibat na inis. Natakot nila ako ng walang kahit na pinamumunuan sila ng isang dakilang mandirigma sa rurok na antas, imposibleng naabutan nila tayo ng ganito kabilis. Hula ko lumala ang aking mga pandama dahil hindi na ako nakapag-raid ng matagal na panahon. Arfi. Lahat pumasok sa pagkakayari. Ayaw nating masaktan ang mga bata, utos ni Jin Taekyung habang nangangaliyab ang mga lobo. Nagngisi siya. Nagtataka ako kung nagbibigay sila ng karanasan, bilisan natin at tapusin ito, sige. Sinugod ang kawan ng mga lobo sa kanya, nangangaliyab.
Halika, sigaw ni Jin Taekyung habang papalapit sila, tapos biglang nagbago ng direksyon. Naguluhan ang buong pangkat. Ha? Bakit sila tumakbo? Tanong ni Hyuk Mujin, nalilito. Kapwa nagulat si Jin Taekyung. Hindi ito yon. Dagdag ni Hyuk Mujin, hindi ba't mukhang nakakita sila ng isang bagay na nakakatakot? Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, tulad lang ito ng mga alamat na kakayahan sa mga comics, kung saan maaari kang magdulot ng takot o matumba ang isang kaaway sa pamamagitan lamang ng iyong. Hindi ko alam kung bakit bigla kong magagawa ito, pero kung ito ay isang laro posible ang lahat. Lumitaw ang isang abiso sa paningin ni Jin Taekyung. Ayos! Dapat ito ang abiso ng pag-unlock ko ng bagong kasanayan. Abiso ng sistema, nagsimula ang isang bagong quest. Emperor's Might quest na naman. Abiso ng sistema, quest, isang salita, isang sampal, Jopil. Ang mahabang paghabol ay sa wakas ay natapos. Harap-harapan ka nang nakaharap ang isa sa pinakamalupit at marahas na lalaki sa buong murim, ang isang salita, isang sampal na si Jopil, at kailangan mo na siyang harapin. Umaasa kami ng maraming kapalaran, hindi, idadalangin namin ang iyong tagumpay. Ranggo, rurok pagbabawal, para lang kay Jin Taekyung layunin, mabuhay, hindi pa kumpleto, gantimpala ng quest, hindi kilala pagkabigo ng quest, kamatayan, ha, naguluhan na bulong ni Jin Taekyung. Abiso ng sistema, ding. Wala kang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang quest na ito. Sa pilitang tatanggapin ang quest. Anong klaseng kalok? Hindi, ano nang sinasabi ng lintik na yon? Sumigaw siya nang may pagkabigo. Bigla, may isang figurang tahimik na nakatayo sa kalayuan, at nawala ang abiso. Lumingon si Jin Taekyung sa lalaking nakatayo doon. Si isang salita, isang sampal, Jopil. Nanginginig si Jin Taekyung, pinagpapawisan ng husto. Jejo. Pil. Tumango si Jopil. Sa wakas ay nagkita tayo. Puno ng takot ang iba, kasama si Hyuk Mujin. Sinikip ni Seo Cheon ang kanyang mga ngipin sa galit. Naghanda si Jin Taekyung para sa pagtatagpo. Maligayang pagkikita, sabi ni Jopil nang may mapanganib na ngiti habang lumalakas ang kanyang hangaring pumatay. Tumakbo ang isip ni Jin Taekyung. Ang mga lobong iyon. Hindi nila ako iniiwasan. Tumatakas sila mula sa lalaking ito. Walang dahilan para kabahan, patuloy ni Jopil. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Huwag ka nang lalapit pa, babala ni Jin Taekyung. Alam mo, pinukaw mo ang aking pagkamausisa, sabi ni Jopil. Tama na sa alam ko nang bumibili ka lang ng oras para sa natitira mong mga tauhan, sagot ni Jin Taekyung. Kumurap ang mata ni Jopil. Bumili ng oras. Ako? Sa tingin mo ba gagawin ko yon para sa mga mahihina na tulad nila? Kumurap si Jin Taekyung. Ano? Huwag kang mag-alala. Mabagal sila. Magtatagal sila ng isang oras bago makarating. Pero sa sandaling iyon, tapos na ang lahat, kalmadong pahayag ni Jopil. Ang loko-lokong hayop na to, hindi niya iniisip ang posibilidad na matalo siya sa atin, naisip ni Jin Taekyung. Uy, batang junior, patuloy ni Jopil. Wala akong galit sa'yo. Sa katunayan, interesado ako sa'yo. Kung makasagot ka ng ilan sa aking mga tanong, Tumigil siya sandali. Baka pabayaan pa kitang umalis. Pababayaan mo akong umalis? Tanong ni Jin Taekyung, nag-aalinlangan. Tama. Nangangako akong pababayaan kitang umalis, walang sugat, kinumpirma ni Jopil. Talaga? Muling tanong ni Jin Taekyung, patuloy na nagdududa. Ipupusta ko ang aking. Sapat na ba yon para sa'yo? Tugon ni Jopil. CJ. Gawin natin yon, pumayag si Jin Taekyung nang may pagkayamot. Mabuti. Mukhang marunong ka naman palang gumamit ng ulo, natawa si Jopil. Maya-maya, biglang tumawa si Jopil. Anong kalokohan, ngunit nakakatawang kwento ang meron ka. Ang ikatlong binata ng pamilyang Jin ng Taiyuan, na tinawag ng lahat na gulo, ay nakaya nang maabot ang antas na yon nang walang isang guro sa ganyang murang edad. Tinotoo ko lang ang sagot, tugon ni Jin Taekyung. Seryoso ang ekspresyon ni Jopil. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi niya, ahaha. Sige, nagustuhan ko. Tutuparin ko ang aking pangako. Naisip ni Jin Taekyung, seryoso ba siyang tutuparin ang kanyang pangako? Wala namang masyadong mapapala sa palagay ko. Kung totoo ang sasabihin ko, talagang gusto kitang patayin.
Pero ngayong nakapag-usap na tayo, lalo kong gustong patuloy kang obserbahan, lalo na sa mga panahong tulad nito, sabi ni Jopil. Mga panahong tulad nito, paulit ni Jin Taekyung, nalilito. Ngumisi si Jopil. Ah, hula ko hindi mo alam. Pero kapag bumalik ka sa bahay, malalaman mo rin. Sige, umalis ka na. Sana sa susunod na pagkikita natin, lalo kang lumakas. Pinagnilayan ni Jin Taekyung ang pagtatagpo. May kasabihan na mabubuhay ka kahit sa loob ng lungga ng tigre kung ipinagtapat mo ang isip mo, pero sino ang mag-aakalang ang kakaibang personalidad ni Jopil ang magiging daan natin sa pagtakas. Lumingon sa kanyang pangkat si Jin Taekyung, bago ang lahat, kailangan nating magmadali at umalis dito. CJ. Opo, tugon nilang lahat ng magkakasabay. Sige, tara na. Bilisan nyo, utos ni Jin Taekyung, at mabilis na umalis ang pangkat sa lugar. Tinitigan ni isang salita, isang sampal, Jopil si Jin Taekyung, malamig at hindi mapapasubali ang kanyang tinig. Uy, batang junior, sa palagay ko ay may maling iniisip. Ang tanging taong pinayagan kong umalis ay ikaw at ikaw lang. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.